Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 7 minutos sa naglabay sa alas 5. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Welcome sa usa na liwat kasimana nga aton pag-uro-istoryahay. Tikang alas 5 hangtod alas 6 aga. Welcome sa aton paborito nga early morning agriculture program. Welcome sa Usapang Agrikultura. Anaton kasugbong nga naton kompas sa makabag-o nga pag-uma. Siyempre din hila iton sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mao ano? Yan na nga siyahan nga Lunes, San Pebrero
Pebrero 2, 2026, updi kami niyo sa sulod san usa ka oras para sa aton panibag-o nga istorya san pagkamanilampuson sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo makakaupod yan nga Lunes, Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, si Joven Cardenas. Once again, welcome. Ngan mo pa nga aga sa aton nga tanan. Ngan mga kaagri, yan na nga siyahan sa Lunes, San Pebrero, aton mapapamatian ngan aton may hilingan an usa na liwat nga istorya san pagkamanilampuson sa sektor san agrikultura. O ngan by the way mga kaagri sa mga nagsubaybayan na sa aton sa radyo kung mag-open ka mo sa niyo Facebook in waray kita Facebook Live mahitungod na medyo nagka-problema kami sa among internet. So, waray kami na internet. Mao nga mag-uupod lanay kita dide sa kahanginan. Anyway, mga ka-agri, siring ko nga ni kanina, nga an aton nga na pagharampangan an usa na liwat nga success story sa sektor san agrikultura. Anya na in mabiyahe kita kadto kata sa Western Visayas, particularly dito sa Iloilo City para sa sini nga success story nga kung diin talaga naman nga nakaka-inspire kay ini in istorya sa mga kabataan nga mga parag-uma. Mga diri na naton paihaon pa aadi aton pamatian an success story aadi an balik tanaw naton sa Youth in Agribusiness, a success story of Agusipan 4-H Club. Kwento ng bagong pananaw. Ang karaniwang edad ng aktibong populasyon ng mga magsasaka at mangingisda ng ating bansa ay nasa humigit kumulang 57 taong gulang. Kaya naman, ang Department of Agriculture ay nagsagawa ng iba't ibang estratehiya upang mahikayat ang mga kabataan na lumahok at maging aktibo sa sektor ng agrikultura. Sa hangarin na mapabuti ang agrikultura ng Pilipinas, naglunsad ang Department of Agriculture ng mga programa alinsunod sa 1DA Agenda Key Strategies. Isa dito ang pagpapakilos at pagpapalakas ng mga katuwang ng kagawaran sa pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang mga kababaihan at mga kabataan. Magandang araw mga ka-agribis! Ako po si Real Joy Balinas. At ako naman po si Genevieve Dacles mula sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Western Visayas. Samahan niyo kami sa ikalimang episode ng Biyaheng Agribis Western Visayas Series na may pamagat na Youth in Agribusiness. Itatampok namin sa araw na ito ang Agusipan 4-H Club, isang barangay-based organization sa ilalim ng pangangasiwa ng Agricultural Training Institute at Municipal Agriculture Office sa bayan ng Badyangan, probinsya ng Iloilo. Ang Agusipan 4-H Club ay tinatag noong taong 2015 na may layunin na maging isang positibong organisasyon sa pagpapaunlad ng mga kabataan at lumikha ng positibong pagbabago sa mga kabataan, pamilya at sa komunidad. Tara na! At sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng isang matagumpay na kapisanan ng mga kabataang agribis sa probinsya ng Iloilo. Ang aming bayan ay medyo maliit lamang na bulubundukin at ang kabuhayan ng mga magsasaka rito at saka ng mga tao is ang pagsasaka, pagtatanim at pagsasaka ay malaki ang potensyal dito sa bayan namin. Kasi meron namang mga ibang tanim na pwede naming paghugutan o pagkuhaan ng pera ng mga magsasaka. Ang mga kabataan ng Agusipan 4-H Club mula sa Badyangan, Iloilo ay ipapakita din natin ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga
kabataan sa pagsasaka. Sa ngayon kasi, ang average age ng ating mga magsasaka ay nasa 57 at kailangan din nating encourage ang ating mga kabataan. At itong Agusipan 4H Club ay pwede ring magbigay inspirasyon at magmulat sa mga kabataan na may asenso sa larangan ng agrikultura. Sa modernong panahong ito, kadalasan sa mga kabataan ay nahuhumaling sa mga bagay na wala masyadong kabuluhan. Karaniwan sa kanila ay babad sa kanilang gadgets tulad ng telebisyon at cellphone sa bawat maghapon. Ngunit, ang mga kabataang kasapi ng Agusipan 4H Club sa bayan ng Badyangan, Iloilo ay may katangi-tanging kwento ng kasipagan, pagkakaisa at pagtutulungan upang mapabuti ang kanilang komunidad. Sila ay ang mga kabataang nasa tamang landas at tiyak na may mabuting patutunguhan. Sila ang mga kabataang may nakabagong pananaw sa agrikultura. Ang 4H Club na programa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute ay naglalayong mamulat ang pananaw ng mga kabataan upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan na nakikilahok sa mga advokasya at gawaing ikakaunlad ng lipunan, lalong-lalo na ng sektor ng agrikultura. Itinatag ang Agusipan 4H Club noong taong 2015 sa inisyatibo ni Ginoong Randy Carmen, ang itinalagang 4H Club Coordinator ng Municipal Agriculture Office ng Badyangan. Ang Department of Agriculture at Agricultural Training Institute ay may maraming mga programa para sa mga youth. At bilang isang coordinator ng 4H Club dito sa Badyangan, ako ang nag-facilitate ng mga training na kanilang kino-coordinate sa akin. Ako ang nag-select ng mga participants mula sa mga youth dito sa Badyangan. Ang mandato ng ating Department of Agriculture at saka ng ATI ay ma-involve yung mga youth sa agriculture na sector. Dahil dito ang municipality ng Badyangan ay isang agricultural municipality, marami ang mga anak ng mga magsasaka dito sa aming municipality. Kaya bilang isang coordinator, gusto ko rin na i-evaluate nila at maki-involve sila sa programa na nais ng Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng 4H Club program ng DA, unti-unting napukaw ang interes at kakayahan ng mga kabataan sa Barangay Agusipan sa mga gawaing humubog sa kanilang karakter, katalinuhan, pakikipagkapwa at kaunlaran. Dahil ang guiding principle ng 4H Club na focus sa 4 na H, head, heart, hand, and health, ito rin ang naging driving force ko na ituro sa mga kabataan na ma-improve ang kanilang heart, na kung saan ang loyalty ay ma-develop sa kanila, ma-improve ang kanilang pag-iisip, ang pagtanaw na malawak sa mga bagay-bagay, ang hand na dapat ang mga kabataan din ay matutong magtulong sa kanilang mga kapwa, at ang health ay mismo ma-improve ang kanilang health mismo through sa pagtatanim or sa pagkain ng mga pagkain na mula sa kanilang sariling pagsisikap o sa kanilang pagtatanim. Hindi maikakaila na karamihan sa mga lokal na magsasaka ay humaharap sa maraming suliranin katulad na lamang ng pabago-bagong klima na nagpapababa ng kanilang ani, mataas na presyo ng binhi at abono at pagkontrol ng mga negosyante sa presyo ng kanilang produkto. Ito ang isa sa mga dahilan kaya mababa ang numero ng mga kabataang nagiging interesado na pasukin ang sektor ng pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Kaya naman, tumatanda na ang populasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas. One of our main goal is to develop the 4 H's of the youth, ang kanilang head, heart, hands, at health.
Isa rin sa aming advokasya ay ang makatulong sa mga magsasaka sa aming barangay at sa aming komunidad. To be able to do that, mayroon kaming mga proyektong tinututukan. We have our communal garden, the Agusipan 4-H Club Multipurpose Cooperative na kung saan kami ng mga kabataan ang nagmamanage mula sa nagsarang Agusipan Multipurpose Cooperative. Meron kaming plant nursery, native chicken raising, oyster mushroom production, fish pond, at ang pinakabago naming proyektong Takwayan. Ang bawat proyektong ito ay may kanya-kanyang chairman na kung saan isa itong venue na ma-develop pa ang kanilang management skills at leadership skills. At isa rin itong pamamaraan upang ma-develop ang friendship and camaraderie namin ngayon. Hi guys! Welcome to our vlog! Nandito kami ngayon sa Agusipan Basketball Court para magbaging para sa aming mushroom production. Kasama ang Agusipan 4-H Club! Sinimula ng Agusipan 4-H Club noong November 25, 2020 ang kanilang mushroom production project sa tulong ng kanilang Municipal 4-H Club Coordinator at ng Municipal Agriculture Office. Nag-start yung project namin sa mushroom production dito sa aming organization by November 25, 2020 kung saan kinandak sa amin yun ng Department of Agriculture at lahat naman kami ay willing doon na mag-learn. So, sa una, siyempre mahirap kasi bago yun sa amin yung mushroom production at wala kaming idea kung saan at kung paano yun gawin. Pero habang tumatagal din kasi habang kami ang nag-learn kami habang gumagawa, doon namin pagtanto na ano pala, malaki palang impact ng aming project na to sa aming community. So, nag-start kami 400 bags noon na nag-harvest ng 1 kilo per day. Mushroom production isa rin sa proyekto ng Agusipan 4-H Club. Dahil alam ko na ang pagmamashroom ay isa sa mga aktibidades na makapagbigay ng malaking kita sa mga magsasaka. Gayunpaman, ginawa ko rin na itinuturo sa mga kabataan na matuto rin magmamashroom. At dito na nakita ng mga kabataan na sa pagmamashroom malaki ang income nila. Kaya kahit medyo mahirap at medyo alanganin sila sa tiyempo, sinisikap nila na magkaroon ng sariling mushroom. Si Joshua Aaron, siya ang in-charge ng mushroom production at sa pamumuno niya, ang lahat din ng mga kasapi ng samahan ng Agusipan 4-H Club ay marunong din maggumawa, magbaging at saka yung ibang proseso pa para magkaroon ng production sa mushroom. Mayroon din kaming mga food processing ventures which are the mushroom polvoron and mushroom sticks from our oyster mushroom production, cassava muffins, cassava cake and cassava sticks, corn ice candy, and takway patty which is our innovated product from our takway production. Nagkakandak rin po kami ng mga food processing trainings and seminars, especially sa aming mga sister clubs, ang Astorga 4-H Club at Mainggit 4-H Club dito sa aming munisipalidad at Bagong Barrio 4-H Club sa Tapas, Capiz. Nakapagsagawa na rin kami ng food processing training and seminars sa mga solo parents at mga kababaihan through sa program ng Department of Social Welfare and Development. Ginagawa namin ng oyster mushroom upang magbigay ng mga value adding sa produkto naming oyster mushroom upang mas mapalaki pa ang aming makita. Si Mr. Randy O. Carmen, ang aming 4-H Club coordinator dito, ang nag-training sa amin upang mapalago at mapaganda pa ang aming produktong oyster mushroom. Siya rin ang nagtayo nito at binigyan niya kami ng oportunidad upang panghawakan ito. At sa ngayon, malaki ang tulong nito sa amin. Sa 2 taon at kalahati ko ng miyembro ng organisasyong ito, masasabi ko talagang marami akong natutunan. Halimbawa, yung pagiging madiskarte, yung pagiging malikhain, at pagiging
porsigido sa mga gawain. We also do vlogs to promote the life of our farmers and our local products here at our barangay. At yan ay makikita sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. Through vlogging, nadiskubre naming napakalawak pala ng taniman ng abalong sa aming barangay no kung saan ay umaabot ito sa 10 ektarya. And also through vlogging, may nakakitang private organization at nagbigay sa amin ng certain amount na kung saan ito ay aming nagamit upang matulungan pa ang mga local takway farmers at growers dito sa aming barangay. Takwayan project ng Agusipan Forest Club, layo nito na matulungan ang ating mga takway growers na matulungan sila especially sa correct nga planting distance, mga pest and diseases at saka yun sa marketing. Ang ginagawa ng mga kabataan dito, sila mismo ang actual na nagtatanim na with a different distance. We conducted research sa takway growing, mga pataba, abono na ginagamit sa takway growing. Medyo matagal-tagal na rin kaming nakatira dito. Simula nung mag-asawa ako, una-una namin ginawa, nagtanim muna kami ng palay hanggang sa nakultibar na namin itong lupain. Hanggat sa nakaumpisa kami mag-garden-garden. Kaso lang, medyo kulang pa rin kami. Sinubukan namin yung... Kasi may nakakita kami nga may nagtanim itong takway. Sumubok din kami. Tapos, ang kita namin sa pagtanim namin ng palay, antayin pa namin 3 buwan. Ngayon, pero sa takway, mag-antay kami ng 3 buwan, tapos pag nagtubo na siya, linggo-linggo na. Di ibig sabihin, maka-income kami ng kikitain namin para pambaon sa mga anak namin tuwing linggo. Hindi na kami maghanap po saan pa hindi mag-antay ng taniman ng palay. Kasi 3 buwan pa yun ang tayo namin. Kaya mahirap pag wala kang kita na semanal. Tapos hanggang sa dumating na tong araw na yung mga bata na mga sa 4H Club handang tumulong kung saang area man gustong magpatanim. Kaya pumayag na ako kasi sabi ko parang maganda yata ito Simula nitong taon, nung April 2021, hindi sinubukan namin. Masaya talaga pag mga bata, lalo na pag matanda ka na, mas malakas sila ikumpara sa mga matatanda na. Kaya laking tulong nila sa amin na may mga ganito ngayon, na may mga taniman, may mga 4H Club na handa tumulong sa amin. Tuwing Martes, nag-harvest talaga kami. Tapos mga ganitong kilo, mga 50 or 60 kilos, may balat pa yon. Pagkatapos, babalata namin yon. Pagkasapit ng Friday, yun ang pagbinta namin sa city. Di bali 50 per kilo na yon. Hello! Magandang araw! Ako nga pala si Angela L. Acanto. I am 17 years old at ako ay nakatira dito sa Barangay Agusipan, Badyangan, Iloilo. At isa rin akong active 4H Club member. Kung nag-start yung takway project ng 4H Club kasi yung takway o yung abalong, ito yung main livelihood kadalasan ng mga tao dito sa Barangay Agusipan. At bilang contribution na rin ng aming organization dito sa aming community, napag-isipan ng aming organization na mag-venture dito sa tinatawag na takway o abalong. Kami bilang mga 4H Club members, syempre sa pamumuno ng aming mga advisors at yung mga farmers din dito sa aming lugar, ay nag-prepare kami ng lugar o ng research area at kami mismo yung nagtanim. So, dito sa aming research area, dito namin pinag-aaralan kung paano mag-grow ng takway at paano yung mga perfect na mga pataba para na mas tumaas yung production ng takway dito sa aming lugar. We're so blessed na nakakatulong kami sa kanila sa pagbibigay ng mga methods, ng mga tips kung paano yung mas maparami pa yung production ng takway. So this project started nung nag-vlog kami sa buong barangay. We visited different farmers with their takwayan farm.
Dali na! Let's explore the Takwayan in Barangay Agusipan. Our vlog was actually a fun idea with our members. We never thought na it will grow and people will actually notice us or will actually find it amusing and entertaining. So the private sector offered a hearty amount of 50,000 pesos, which encouraged us to venture on our loaning project, which is we never thought na maging successful. So the project itself is our way to encourage the farmers na mag-loan sa amin, and through our efforts also and the farmers' efforts, we are managing the Takwayan growers of Barangay Agusipan. We are encouraged to help our farmers through the loaning project with no interest. Sa pamagitan ng mga ginagawa ng mga kabataan dito, ito ay nabibigay rin sa mga farmers, nag-encourage sa mga farmers na magtanim dahil nakikita nila na ang production ay malaki pala compare sa pagtatanim ng palay. Kung makikita niyo sa area, ang tinataniman nito ay dati palayan ito. Pero gin-convert ni farmer dahil alam niya na mas malaki ang income compare sa palay. Through sa project ng Agusipan 4-H Club, nakikita ng ilang mga takway grower na malaki pala ang tulong ni 4-H Club sa farmer member nila. Ito rin ang nag-encourage sa ibang mga takway grower na magsali sa grupo na binubuo ng mga kabataan, na nakikita nila ang benefits na kung magsali sila, meron silang pwedeng makahiram ng pera na magagamit nila sa kanilang mga pagtatanim ng takway. Ano makikita sa mga bata na yung mga tamad sa bahay nila masisipag ngayon. Sigurado ko yan. Kasi alam ko naman talaga kahit paghawak ng takway, ibang paghawak nila eh. Pero nung dumating na sila sa ganitong punto na nagtutulungan sila lahat, natuto sila sa bahay nila at saka sa mga taniman. Yan ang nakikita ko sa kanila, malaking pag-improbar sa mga bata, yung mga katawag na 4-H Club na yan. Na-divert rin namin ang kanilang attention from a corporate world into a much useful endeavors. Nakatulong rin kami sa mga magsasaka dito sa aming barangay sa pagpapakilala ng kanilang produkto at sa pagmamarket nito. We also were able to help them sa pagbigay sa kanila ng bagong teknolohiya through sa mga farmers associations na naitatag rin sa pamamagitan ng aming club, kagaya ng Agusipan Takway Farmers and Producers Association. Naging mas malapit na rin ang bilihan ng mga tao sa pamamagitan ng Agusipan 4-H Club Multipurpose Cooperative. We were able to help our community at ang aming mga kapwa, like we are giving food tax sa mga senior citizens mula sa aming mga pinaghihirapang mga gawain. We do panggarap o pag-aani ng mga palay, which is also one of our vlogs to be able to help them. Hindi rin nagpapahuli ang aming club sa mga contests and competitions. Nakaka-receive rin kami ng mga awards and recognitions. In 2018, nanalo ang aming pambato sa Quiz Bee competition, at in 2020, nanalo ang aming pambato na si Marlon Andoque sa cooking contest, both in Provincial 4-H Club Achievements Day. In 2021, nanalo rin bilang pangalawang lugar ang aming pambato sa food carving competition na si Joshua Aaron, kasabay ng pagdiriwang ng National Food Month Celebration ng kadiwa ni Ani Akita ng Department of Agriculture. Ang aming enterprise na Agusipan 4-H Club Multipurpose Cooperative ay isa rin sa top 60 enterprise na napili ng BPI Sinag Spark 2021 sa kanilang business challenge sa national level. Ang aming mga kasamahang 4-Hers ay nanalo rin sa Provincial Kabataang Agribiz Competitive Grant Assistance Program through sa kanilang mga ventures na Spawn Oyster Mushroom Production at Sustainable Abalong Takway Production. Si Eliazar Carmen, na unang presidente ng 4-H Club ng Barangay Agusipan, ay kumuha ng kursong Packaging Engineering sa Central Philippine University at nagtrabaho bilang Production Supervisor at naging Operations Manager sa isang malaking kumpanya sa Valenzuela City.
Noong siya ay nagbakasyon sa Badyangan ng nakaraang taon, nahirapan na siyang bumalik sa Maynila dahil na rin sa pandemya. Kaya kanyang sinimulan ang negosyong paggawa ng sorbetes gamit ang gatas ng kalabaw galing sa Philippine Carabao Center at WVSU Kalimag Campus. Kalakip na ang mga kagamitan sa paggawa ng mga dairy products. So sabi nila, in every bad situation, there is an opportunity. So yung Ripples Ice Cream ay nagsimula noong kasagsagan ng pandemic during October 2020. And during that time, isa sa mga nagtulak talaga sa akin to really venture in this business is the excess production of milk, fresh milk, Carabao's fresh milk products from our farmers. Actually, my brother is also into Carabao Dairy, and the milk na napoproduce po ay dinideliver nila sa kanilang cooperative. But during pandemic and lockdowns, wala pong masyadong market for fresh milk, and it is one way na nag-pursue sa akin to really venture in this value-adding na one way also to promote Carabao Dairy in our market. Since makikita po natin hindi po masyadong kilala yung Carabao Dairy sa ating bansa. So it is with the partnership of Philippine Carabao Center and that cooperative established under them na nag-partnered kami hand in hand para to come up with this product na personal ko pong venture. And it is also one way na na-i-join natin ito sa Agasipan 4-H Club, which is the main supplier po ng ating mga raw materials like sugar from the Agasipan 4-H Multipurpose Cooperative, as well as the products, the herbs and ibang mga materials na kailangan po natin as flavoring dito po sa Agasipan 4-H Club Garden. With this, it is also one way na ma-promote natin and later on in the future, mag-generate po ng livelihood sa ating mga kababayan at sa mga tao dito sa community. And I am also a Kabataan Agri-Bees provincial winner for 50,000 pesos. Siguro yung 50,000 pesos is allotted for the construction of the laboratory na paggagawan po natin ng Ripples Ice Cream. Kasi currently, yung laboratory na ginagawa natin is yung kitchen na tinurn natin into laboratory. So it is really one way na ma-improve natin yung ating production facility. Another thing na pag napalad po tayo na pumasok sa regional competition, another improvement na gagawin po natin sa Ripples Ice Cream is to venture an additional machine para po na madagdagan pa po yung ating production capacity as well as to increase the operation expenses na maidagdag po natin to support the livelihood po na ma-generate through hiring some of the basic employee na pwede natin pong maidagdag dito sa project. It is one also of the enterprise na nanalo po sa top 60 ng BPI Sinag Spark Business Challenge nationwide na isa po sa mga social enterprise na napili po ng BPI na na-recognize na nagsusupport sa ating mga local farmers, especially those producing herbs, those producing ng mga local fruits, mga tropical fruits na magagamit po natin as part of flavoring ng Ripples Ice Cream. And the future plans na gagawin po natin is to really expand the market scope ng Ripples Ice Cream, not just in our barangay, in our town, but also to reach other regions within the Philippines na makilala din yung Carabao Dairy as part of it na nag-value added po tayo into Ripples Ice Cream. So Ripples Ice Cream started with a 5,000 pesos capital na ginamit po natin na mag-purchase ng mga basic ingredient para po sa product development as well as makapag-start po tayo ng mga basic equipment also na ginamit natin aside from the machine galing po sa PCC na pinahiram po sa atin. And with that, with the ROI of almost 15%, na i-rolling po siya natin na mapalaki with almost 50,000 pesos na asset for now. And ngayon, meron po tayong
maraming flavors na introduce. With that, we have vanilla, mocha, chocolate, mango, ube. We have pandan. We also ventured on real fruits na mga flavors like dragon fruit, glutamate, avocado, and buko. Yun po yung mga current flavors po natin. Patuloy po tayong nagpa-product development para po na ma-improve pa natin yung mga flavors na meron tayo as well as with the development stages na gagawin po natin sa Ripples Ice Cream. Sa pag-garden, ang mga kabataan ay meron isang nagli-lead sa kanila, nag-guide sa kanila na kung anong itatanim. Merong coordination sa plant nursery na in charge na ang lahat ng mga seedlings na pinapatubo doon sa nursery, yun din ang tinatanim ng in charge sa field, actual na garden ng Agusipan 4-H Club. Sa ngayon, may mga tanim ang mga kabataan na kasaba dahil sila ay nagluluto ng kasaba cake na naisip nila na dapat sila ay may sarili ding matanim para matugunan kung ano ang pangangailangan. Ginger, talong, kamatis, pichay, lettuce, at marami pang iba na mga pinapatubo ng sa nursery at yun din ang tinatanim sa actual na garden ng Agusipan 4-H Club. Dahil sa DA Region 6, nabigyan ng pagkakataon na madiscover ang mga kabataan dito sa Agusipan ng mga different na coordinators doon sa region. Binigyan ng pagkakataon na makatraining sa cooking. Binigyan ng pagkataon mga training hands-on sa plant propagation and nursery management. Kaya ang mga kabataan ay makikita ninyo na ini-apply ang kung ano ang na-training ng region. Binigyan din ng DA Region ang Agusipan 4-H Club ng 50 heads na chicken. Si ETI naman ay patuloy na na-encourage sa mga kabataan na mag-aktibo sa 4-H Club. Isa na rito ang pagkandak nila ng training dito mismo sa Barangay Agusipan tungkol sa pag-aalaga ng manok at pag-aalaga rin ng mga halaman. Ini-involve nila ang family mismo ni 4-H Club member at dahil dito after ng training binigyan ni ETI si 4-H Club ng 100 heads na chicken at saka mga vegetable seeds para may tanim si 4-H Club. Ang ginawa namin sa binigay ng 10 heads, ibinigay rin ito sa mga 10 families na which is members din ng Agusipan 4-H Club, meaning na merong 10 pamilya na meron ang bawat pamilya ay may tig 10 manok na nadala pag-uwi nila. At sa ngayon, hindi lang ibinigay kundi ang grupo ng mga kabataan ay minomonitor yon kung ano na ang status ng ibinigay ni ETI. Plano naming makapagpatayo pa ng mas malaking rainwater harvesting facility upang masuportahan ang lahat naming mga proyekto at mga aktibidad. Plano rin naming magkakaroon ng scholarship sa aming mga fellow youth through sa aming savings at sa mga kinikita ng aming mga ventures. And hopefully, meron pong makapagtulong sa amin upang maisagawa ang aming mga hinahangad na ito. Sa lahat ng nakamit ng Agusipan 4-H Club, gusto po naming magpapasalamat sa Department of Agriculture Regional Field Office 6 sa pamumuno ni Engineer Remelin Recoter, ATI Region 6 sa pamumuno ni Dr. Edin Bautista at Ma'am Lynn Bantige bilang 4-H Club Coordinator. DA Province, LGU Bajangan sa pamumuno ni Mayor Serafin Villa at Municipal Agriculture Office sa pamumuno ni Sir Pacifico Paul at Sir Randy Carmen bilang 4-H Club Coordinator. Barangay Officials ng Barangay Agusipan sa pamumuno ni Barangay Captain Emily Abunto, Ma'am Sherilyn Azarco and Ma'am Mayflor Cepeda for the trainings from Corn and Cassava Livelihood Program, sa mga advisors ng Agusipan 4-H Club, Nong Tibbs, Nong Ilay, and ng DEL. Sa mga private organizations and individuals na tumutulong sa amin, nagpapasalamat rin kami sa inyo at most especially sa Agusipan 4-H Club members na kung saan ang kanilang dedikasyon ay umaapaw upang maiabot ang lahat ng ito. I am so privileged and grateful to give you a message today in featuring Agusipan 4-H Club success stories in conducting Biyahing Average Research
maging successful ang mga trainees. Tulad niyo, 4-H Club Agusipan, your commitment and dedication has brought you here today. I remember Agusipan 4-H Club President, Lordin Urimo, and 4-H Advisor, Mr. Kirby Nabajo, na qualified sa Filipino Young Internship Program in Taiwan this year. At sinubok nila ang kanilang abilities na maging part of program at nakapasa sila sa interviews and exams at na-qualify na sana sa Taiwan. But then, mas inisip nila ang kapakanan ng maiiwan ng mga youth and they really have this determination and commitment to keep the fire burning sa 4-H Club Agusipan. Kudos to Mr. Randy Carmen, the Municipal 4-H Coordinator of 4-H Club Badyangan Iloilo, for being a very effective municipal coordinator. With the support of API-RTC 6, nabigyan kayo ng mga trainings like organic vegetable production, organic chicken production with starter kits, which consists of vegetable seeds, seedling trays, and other farming tools and materials, as well as 10 heads of chicken. Isa pa, Mr. Lordin Urimo, 4-H Club President, participated in the training on project proposal writing, which became great help, not just in his personal development in the Agusipan 4-H Club, as well as to their parents. I want everyone to remember na isa sa mga mahahalagang brilyante sa mundo ay ang diamond. At alam niyo kung paano na-form ang mga diamonds? Diamonds are formed from coal through heat and pressure. Meaning, yung ordinary na uling pwede maging isang diamond through so much heat and pressure. Sa ating organization, we cannot expect everything to be perfect. Pero ang mahalaga, sa huli, lahat tayo happy. Alam ko na naranasan niyo na ang halos lahat ng bagay na kadalasan nangyayari sa mga organization. Meron dyan na di nagkakaintindihan, may mga nagtatampuhan, may mga nag-away-away at iba pang mga negative na bagay. Pero tingnan niyo ang sitwasyon ngayon. Ang mahalaga, mas naging stronger ang relationship ninyo together. Dahil sa mga napagdaanan ninyo, gaya ng mga diamonds, as you go through so much heat and pressure, later on, magniningning din kayo at mas magiging successful pa. Alam ko meron kayong mga unrewarded efforts, unheard cries and pleas, pero tandaan nyo, someone above knows what you're going through. Just be stronger than your strongest excuse. Meaning, lahat ng bagay nagagawa ng paraan. Kung gusto nating umasinso, walang rason na makakapigil sa atin. Before I end my message, I will leave you a quote. It says, opportunity knocks once at the door, but I will add this part. Kung wala kayong door for opportunity to knock, make one. Once again, good day and congratulations. Padayon sa pagserbisyo at maging ihimplo. Saludo po ako sa inyo, Agusipan 4-H Club. Ano-ano nga ba ang nabago sa buhay, personalidad, prinsipyo at pangarap ng mga kabataang miyembro ng 4-H Club sa Barangay Agusipan? Masasabi ko na ngayong pandemic ay hindi hadlang sa tagumpay ng Agusipan 4-H Club dahil ito rin ang nagkaroon ng panahon sa mga kabataan upang makapagbanding-banting sa paggawa ng kanilang mga respective na proyekto. At dito rin na-learn ng mga kabataan na magawa ng mga bagay-bagay na hindi nila natutunan sa eskwelahan. Ito rin ang nagtulong sa kanila upang ma-improve nila ang kanilang sarili dahil ang pakipagkapwa-tao nila ay dito na-improve. Hindi mahirap sa mga kabataan. May time sila na magawa ng kanilang proyekto, may time din sila sa paggawa ng kanilang module. The importance of youth engaging in farming or in agriculture is really a big deal para po sa ating mga kababayan, especially like we are into this pandemic, and as far as the study is concerned, the average farmer age is 56 years old, and yung mga nagko-continue ng legacy ng iniiwan sa atin ng mga parents natin or some of these farmers,
ay tayong mga kabataan. So with that, kailangan talaga we have to engage in agriculture and we should have to really think outside the box and change our mindset na pagdating sa agriculture, it's not all about na madumi or something else na hindi siya maganda. It is one way of really engaging into agribusiness na makikita mo there is really money, there is really livelihood when it comes to agriculture, not just of doing office works, but really engaging yourself na into agribusiness. Masasabi kong importante talaga ang pagsasaka sa mga kabataan dahil nga sa online classes lang naman, modular, ang mga hinarap ng mga kabataan ngayong nag-aaral, pwede rin silang magtahak ng bagong daan upang mapagkakitaan nila ang pagsasaka at makatulong rin sa kanilang mga pamilya. Since na sumali po ako sa 4-H Club member noong nag-pandemic, hindi po ako ganong productive. Tinatamad ako kumilos minsan, pero ngayon mas maganda kasi mas gumagaan yung pakiramdam pagkasama mo yung mga ibang membro pag gumagawa ng ganito. At every Tuesday ang nag-harvest kami, so mas magaan sa pakiramdam pag kasama mo sila. Ayos kasi gusto namin lumikha rin ng impact sa iba. Dahil yung mission din namin kasi is to assess youth na para mabigyan sila ng knowledge, life skills, attitude, yung mag-foster sa development ng kanilang self bilang productive na membro ng kanilang community. As a young farmer kasi anak rin ako ng farmer at alam ko yung paghihirap ng isang farmer. Gusto kong ipagpatuloy at matulungan din yung farmers na dito sa aming community at sa iba ding lugar upang mapalago yung kanilang sistema dahil laking bagay talaga sa isang bansa yung mayaman kayo sa inyong pagkain. Mga 2 years na kaming magkasama ng 4-H Club ng Agusipan. Sila ay tumulong sa atin ng pag-graft ng mga kakao para sa ating expansion. At sila nag-introduce ng mushroom culture sa atin. Kaya 4-H Club ng Agusipan ay malaking tulong sa mga bata dahil na sila sa trabaho na nakita nila sa farm ko na may magandang direksyon ang kakao kaya sila tumulong sa akin gumawa ng mga pag-graft. Isa ngayon, lalo na ngayong wala ng mga halos kabataan. Despite of aging in numbers in agriculture dito sa bayan namin, natutuwa naman ako na maraming mga kabataan ang nag-i-engage ngayon sa pagsasaka. Kasi nakita siguro nila na sila yung maybe potential ng aming bayan in a few years to come. Marami nang na-create na youth groups dito sa aming bayan at saka sumusuporta naman ang opisina ng Municipal Agriculture Office para sa kanila. Ang Municipal Agriculture Office ay naglaan ng budget para sa kanilang training, seminars, and programs na kinukondak sa bayan namin. And then, ang aming mayor ay all-out support sa pagsusuporta sa kanila kung ano man ang kanilang gustong hilingin na makakayanan na ibigay ng local government unit. Especially, yung mga sasakyan na sinasakyan nila kung pupunta sila o a-attend sila ng mga trainings sa labas ng bayan namin. Sila ang nag-i-initiate kung ano yung gagawin nila sa komunidad nila in which na malaking tulong kahit nakabataan pa sila. Marami na silang mga programs and projects na napatunayan, especially ang sa mushroom nila, sa takway nila, sa may ice cream nila, and then meron pa silang maliit na fish pond at saka manuka na dinedevelop sa kanilang barangay. Nang dahil ngayong pandemic, ang mga kabataan ay walang pinaglalaanan ng kanilang oras, so nade-devote ang kanilang time sa pagsasaka at pagtatanim ng mga gulay. Sa ngayon, ang mga kabataan ay
ay nagiging inspirasyon ng mga matatanda sa kanilang barangay. Kasi nakikita ng mga matatandang magsasaka, ang mga kabataan sa kanilang baryo o barangay ay mahilig pala sa agrikultura. In which na ngayon, mahirap na nating makikita sa ibang kabataan. Kailangan namin i-engage ang mga kabataan sa agriculture dito sa aming bayan kasi ang aming bayan is an agriculture town. So sila ang magiging future ng aming bayan in the next coming few years. Kasi matatanda na yung mga magsasaka namin dito. Nagpapasalamat pala ako sa mga tulong na nanggagaling mula sa Provincial Agriculture Office tulad ng pagbibigay nila ng mga farm inputs and gardening tools sa may regional office, the ARPU6, sa pagbibigay ng livelihood and processing project sa mga kabataan, especially sa corn husk, sa mushroom production. And lastly, sa ATI, sa pagbibigay sa kanila ng mga trainings and seminars para sa mga kabataan. So, maraming salamat sa pagsusuporta nyo sa aming bayan at saka sa mga kabataang 4-H Club members dito. Maraming salamat. Sa pag-organisa sa mga kabataan, syempre medyo mahirap din sa umpisa. Makikita mo na halos ang bawat isa ay hisitant pa sa kanilang mga ginagawa. Hindi todo bigay ang kanilang ginagawa sa ini-introduce na project. Pero sa patuloy na lead sa mga kabataan, dito makikita na ang 4 na H ay unti-unti nang na-change. Open-minded na ang mga kabataan at malawak na ang kanilang pananaw sa buhay. Ang pagtulong sa kapwa ang isa rin sa layunin ng 4-H Club at doon makikita ko rin habang tumatagal ang bawat kasama miyembro ng Agusipan 4-H Club makikita rin sa kanilang buhay ito. Kaya't ako ay sumasaludo sa lahat sa inyo. Haligis ang aton ekonomiya, nagapinahanglan, kabalakas ang tanan, aton ginasaligan, kag dapat na amligan. Aton gitinguhaon ang bastante nga pagkaon, sa kada panimalay sa bukos nga nasyon. Rakag na produkto, pamaagi nga nagabag-o, panghangkat ka ninyo mga Pilipino. Bastante nga pagkaon ang ginasandigan, sa pamilya nga mapagunsang iya kauswagan. Tampad nga serbisyo para sa mangunguma, padalatan sang agrikultura. Pro mangunguma, pro agrikultura, kinahangyan it mayag na pagdumaga, tibyok at tintugan, rutaw sa hundugan, magpugil para sa kabayran itanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ika-5 episode ng Biyaheng Agribiz Western Visayas Series. At abangan niyo po ang huling episode ng Biyaheng Agribiz Western Visayas Series na may pamagat na The Price of Rice Milling Enterprise, featuring one of the most successful cooperatives in Western Visayas. Huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aming social media accounts upang lagi po kayong maging updated sa mga mahalagang impormasyon ng Biyaheng Agribiz. Maayong adlaw kag madamong gid nga salamat. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Yes, napamatian naton adton balik tanaw naton sa biyaheng agribiz aton tupiko nga kundi na no tampok ngan bidan aton mga kabataan nga mga paraguma. Youth in Agribusiness and Success Stories and Agusipan 4-H Club. So, hinauton ta, no? Mga ka-agri, sadton mga namati sa aton yan nga nagsubaybay, na na-inspire ka mo sa sadton mga testimonya sa aton mga kabataan nga parag-uma, matikang sa Western Visayas dito sa syudad San Iloilo. Nga bueno, nga dinauhuman mga ka-agri ano sa naliwat nga mahinungdanon nga episode sa Usapang Agrikultura. Damo nga salamat sa nga tanan nga namati nga nagsubaybay sa aton nga na episode. Nga damo gyapon nga salamat sa aton nakaupod sa Master Control kan Joven Cardenas. Ngan mga ka-agri, permi naton hinumduman ngan aton mga parag-uma ug mga risda sira ang backbone san aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa and morning report. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako tro ini si Suzette Pretencio, iyon nakaupod yan ang Lunes nga edisyon sa aton programa. Aton oras 59 minutos sa nagdabay sa alas 5. Updi kami niyo otro buwas nga adlaw sa parehas nga oras ngan sa parehas nga estasyon para sa usa naliwat nga episode sa naton kompas nga naton kasugbong sa makabag-o nga pag-uma sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.